Ang kwento natin ay naganap noong taon 1281 nang ipadala ng Japan ang kanilang pinakamatapang na samurai sa dagat upang harapin ang sumasalaki na hukbo ng Mongol. Bago pa magsimula ang labanan, isang napakalakas na tsunami ang sumiwi sa mga barko ng kalaban na pinatay din ng mga sundalong Hapones. Lahat ng mandilim ay namatay maliban si isa. Isang samurai na nagkangalang Liko ang nagkamali sa dalampasikan ng isang hindi kilalang isla na may matulis na kahoy na nakatusog diretso sa kanyang pinti. Halos hindi makagalaw, hinila ni Liko ang sarili gamit ang lupay na tapansin ang tila walang buhay na katawan ng isang batang lalaki. Sa kanyang gulat, biglang kumayo ang bata at pumagpon na palang walang nangyari. Naisip ni Liko na siya ay nag-iilusyon lamang. Gamit ang silang bahati ng kanyang espada, hinukon niya ang kahoy sa kanyang binti, tinalian ng sugat, at pili na naglakad sa tabing dagat upang maghanap ng tulong o tubig. Pansapit ang gabi, upos siya ang kanyang tubig kaya siya ay sumilong sa loob ng isang kuweba. Muli, nagpakita ang bata at tinakay si Liko papunta sa kupad bago ito nawala. Ang bata ay isang pangitay ng isa sa dalawang anak ni Liko na patuloy na pumapagkapat sa kanyang alaala. Kinaumagahan na patuloy ang kanyang mga ilusyon at sa pagkakataong ito ay anyo ng kanyang asawa. Nang makita niya ang tila katawan nito sa dalampasigan, bigla nitong nawala at napatunayan yung nililing lang siya ng kanyang isipan. Dahil sa sobrang lungkot at pagod, na binipili ko ang mga boses ng kanyang pamilya at muntik na siyang sumuko at panlakad papunta sa dagat. Sa sandaling iyon, tumahimik ang mga boses, at sa malayo nakita niya ang isang bundok na kahawin ng bundok Fuji. Ang pamilyar na tanawin na iyon ang nagpalit ang kanyang pananais mabuhay. Nantipan siya ng mga troso at hinila ang mga ito papunta sa lupa. Kalaunan ay natuklasan niya ang isang magandang talon na pinagmumulan ng malinaw na tubig. Sa bagong layunin, sinimulan ni Liko ang tamang palaan ng pag-survive. Hinasa niya ang kanyang silang espada ng huli ng pagkain at gumawa pa ng tinto mula sa uling na tubig. Gamit ang pagpatapangahibla ng buhok, gumawa siya ng panulat at ng sulat ng haiku upang mapanatili ang kanyang pagkakakilanlan bilang samurai kahit siya ay nag-iisa. Lumipas sa mga araw, kumaling ang kanyang mga sugat at kahit pa sakit pa rin ang alaala ng kanyang pamilya, lalo namang tumibi ang kanyang determinasyon. Kalaunan, kumakyat si Liko sa bundok at nagtayo ng isang ritual na toriki. Inihanda niya ang sarili para sa malangal na kamatayan at nag-iwan ng huling mensahe na nagsasabing ang sakit ang nagpapanatili ng kanyang buhay at ang pag-ibig ang magpapanatili sa kanya sa kamatayan. Ngunit bago niya may sigawa ang supuko, wilasad ng mga katutubo ng isla ang toriki, dinakip siya at itinapos. Isinakay si Liko sa bangka papunta sa isang pamayanan kung saan isang mandilimang may maskala ang nagsabing pag-aali niya si Liko. May iba pang dihagtuang, kabilang ang isang walang isang paa. Naging malinaw na mga taong nito ay mga kanibal na balak kainin ng paunti-unti ang kanilang mga bihay. Ninimat pa ng Xiaomi ng tipo ang sukat ni Liko upang mas tumagal ang kanyang buhay. Ang isang bihag ay pinutulan ng natitirang paggamit ang sariling espada ni Liko habang ang iba ay pinahilapan na tinili kung inom ng sarili nilang dugo. Dahil sa duka at papaliputan ng kamatayan, naunawaan ni Liko na siya ay nasa tunay na impyerno. Matapos piliting uminom mula sa isang sumay, nawalan siya ng malay at muli niyang nakita ang kanyang mga anak na humihingi ng 50 ulo ng pilata. Tinanggap ni Liko ang panitaying yun at bigla siyang nagsalita na itinakulat ang mga kanibal at sinabi na ang mga ulo sa kanilang balikat ay para sa kanya. Gamit ang kanyang pagsasanay, natalo niya ang kanyang mga bantay at pinatay ang mga ito gamit ang bato, tali, at takas ng lupop. Kahit mahirap putulin ang ulo gamit ang simping kasangkapan, nagtagumpay siya. Habang nag-iilusyon pa rin, siniyasat niya ang mga kuweba at nakita ang napakalaming mga bungo ng tao. Samantala na sigawan ng ritual ng kripo ng mga kanibal. At ipinasya ang pamumuno sa anak ng pinuno, ang palihong malupit na mandiling man na may hawak ng espada ni Liko. Ang matabang bihen na may isang natitilang bahati ng katawan ay inihanda bilang handog na pagkain para sa grupo. Bago siya mamatay, humingin siya ng diretso kay Liko na tahimik na nakatayo at napilitang sasihan ng nakakatakot na pangyayari. Ninantagal, natuklasan ng isang lasing na katutubo ang ginawa ng dayuhan. Ang mga putol na ulo ng mga bantay ay nakatusok sa poste at si Liko ay nakatakas sa papunta sa guba. Hanggang na iniutos ang bagong pinulo na simulan ng pangtupis. May tala silang magkakaspang na sandatang buto at pumapa sa dalampasigan ng isla, ang palihong lugar kung saan nila unang nakita ang mandilimang Hapones. Kumalat sila sa gubat upang hanapin siya, hindi nila alam na si Liko ang sumusunod sa kanila. Isa-isa niya silang pinatay mula sa likuran. Hindi nila siya nalinig dahil malakas ang sigaw ng mga unggoy sa buong gubat at tumatakit sa bawat tunog. Sa isang pagkakataon, inatake ni Liko ang tatlong kalaban ng sabay at madali niya silang napatay.
Isang mas malaking grupo ang pumasok sa isang malawak na bukilim. Kanya na niliku ang dalawa sa kanila gamit ang pana kaya napilitan ng iba naman kako sa matataas na damo. Isang katutubo ang sumukod ng diretso at tinamayan ng pana sa mata. Habang umatras ang grupo, dalawa pa ang namatay sa kanila. Kahit pumakilaw sa gitna ng labanan, patuloy na nagsusulat si Liko ng kanyang haiku at inaalala ang kanyang nakalaan. Nakuha na niya noon ang mga ulo ng kanyang mga kalaban ngunit wala siyang naramdamang siya sa kanilang nabubulok na labi. Kalaunan, nakita ng Xiaomi ng isang taong nakatayong hindi kumakilaw sa unahan. Sa totoo, naghanda si Liko ng patibong. Naisindi siya ng maraming apoy upang lumikha ng makapal na usok at naghanda ng matulas na sibad na kahoy. Habang gumagalaw sa usok, madaling pinatay ng bihasyang mandilimma ang mga katutubo. Nais sa takot, pumatras ang Xiaomi at pumalik sa pinuno na nakatitig sa isa pang haiku na iniwan ni Liko. Malinaw ang mensahe. Natangkuan sila ni Liko at ngayon ay sila naman ang natatakot. Sumigaw sa takot ang tipo at sumugod sa usok, tinatawag siyang demonyo. Hinintay sila ni Liko sa tabing dagat kung saan nakita niya ang isang buo na espada ng samurai na inaanod ng alon. Habang hawak ang sandata, inisip niya kung gaano niya naminis ang kanyang pamilya. Inalis ng pinulo ang kanyang maskara at iniutos ang pag-atake kahit siya ay nanatili sa likod. Sumugod ang mga kanibal kay Liko, ngunit lalo lamang naging walang sisay ang kanilang pagkamatay nang gamitin niya ang buong katana. Nabigo ang pantatangka nilang patayin siya mula sa malayo gamit ang mga spy. Si Liko naman ay tumamal ng itsapo at nakamamatay. Sunod-sunod na sumukod ang mga kalaban ngunit isa-isa silang pingutol at pinatay. Pinapatay ni Liko ang mga kanibal na may ngiti sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang may halaga muli ang buhay. Sa halip na maghintay, siya mismo ang sumukod sa natitilang mga mabangis na tao at unti-unting nilapitan ng pinulo ng tribo. Ipinasuban ng pinulo ang kanyang pinakamalakas na mandilimma, isang baliw na sumukon kay Liko na parang sayo. Naiwasan nito ang katana habang ang isa pang mandilimma ay kinagkapang talim ng espada. Magpulo at espelado ang plano ngunit ang bigay ito ng sapat na oras para tamaan si Liko ng ilang beses. Mas malami pang kalaban ng sumukod at hinawakan ang kanyang mga braso ngunit nakawala siya at pinatay ang asawa ng baliw sa harap nito. Muling sumukod ang mandilimang may kulot na buhok at paikot-ikot na parang mapangis na hayo. Sa huli, kinawakan ni Liko ang kanyang paa at hiniwa ang litin sa likod ng sakong. Kahit pilay, patuloy pa rin itong lumaban. Ilang ulit siyang nasugatan ni Liko at tuluyang napatay ngunit si Liko ay pinalo ng pamalo mula sa likod. Tumayo sa tabi ang pinuno at tinutusan ng Xiaomi na lumaban, sinasabing isa itong mailamat na mandilimma. Sa puntong ito, pagod na si Liko matapos patayin ang halos lahat. Naisimula na siyang may lakad papunta sa pinuno. May inaon siyang nagsalita at sinabing alam niyang espesyal si Liko at hindi magiging iba ang susunod na laban. Inalis ng Xiaomi ng kwintas na gawa sa mga buto at hinawakan ng kanyang baston. Kahit mas mali, mapilis at pihasa ang Xiaomi at mas mapanganib kaysa sa iba. Mahusay niyang kinokontrol ang distansya gamit ang baston. Ngunit sa isang malakas na talon, pinasang ni Liko ang sandata nito. Hinawakan ng Xiaomi ng espada gamit ang hubad na kamay ngunit saglit lamang nitong napigil ang kapalaran. Sa loob ng ilang segundo, hiniwan ni Liko ang kanyang tiyan at pagkatapos ay ang kanyang leeg. Wala nang natira para pantakuan ng pinuno. Hawak nito ang malaking palako ng buto at hinamon si Liko na bawiin ang kanyang espada. Inalis ng malakas na pinuno ang anumang hindi kailangan at sumukon. Ang huling kalaban na ito ay malakas at hindi sumusyoko. Binato niya ng buhanin ang mga mata ni Liko at nasugatan nito ng ilang beses. Isang malakas na hampas ng palakol ang nagpalipad kay Liko ngunit tumanti siyang mamatay. Gumanti siya at hiniwa ang binti ng pinuno. Nagpatuloy ang mabangis sa labanan. Sa gitna ng sakupan, tumasik sa kanilang silang espada. Nasalo ito ni Liko at muling hiniwa ang pinuno. Hawak ang dalawang espada. Itinulak niya ang kalaban papunta sa dagat. Ngunit espayadong lumaban ng pinuno. Napayangsan niya si Liko sa tubig at sinubukang lunuling. Sa bingit ng kamatayan, muli nang nakita ang kanyang asawang sumasayaw sa kanyang harapan. Wala sa panitayang iyon, nakakuha siya ng lakas, nakawala, tumayo at itinulo siyang espada sa ulo ng pinuno. Gamit ang pangalawang talim, tuluyan niya itong pinukutan. Sa loob lamang ng isang araw, nilipol ng nag-iisang samurai ang buong lipon ng mga kanibal.
At doon ang kapos ang pelikula. Sana ay nagustuhan mo ang kwento. Salamat sa panonood.